Bali ako po ay nagtitinda noon para makagraduate po. Natigil po ako sa first year college dahil po hindi po kayang parali ng magulang ko. Yan po, nag-aalaga lang po ako ng 2 kong anak, tapos yung asawa ko po ay nananambakan lang po kasi nga po, wala nga po trabaho. After I graduated ng senior high school, nag-stop po ako sa pag-aaral dahil dun sa learning modality na meron kami, which is online learning and distance learning. And for me po, nahihirapan po ako mag-cope. That's why nag-stop po ako sa pag-aaral and I just pursue working po. Ang USAID Opportunity 2.0 po ay tumutulong sa mga kabataang may edad na 15 to 24 years old. Wala pong trabaho, hindi po nag-aaral sa kasalukuyan at wala pong opportunity para sa pagnenegosyo. 3 path lang naman po ang pupuntahan ng mga out-of-school youth. Maaari po siyang sa education, continuing education. Second po is employability. Maaari po sila makapaghanap ng trabaho. At yung ikatlo po ay maaari na po silang makapagtayo ng sarili pong negosyo. Sumali po ako kasi ang motivation ko talaga para makapag-aral ulit. Then after, marami pa po akong matutunan sa pag-aaral po. Sa akin po, nagudyok po sa akin talaga kasi yan nga po yung gusto ko na yun nga po, madagdagan nga po talaga yung tindahan ko, makompleto ko po. Kasi nga po, diba nga po, dyan lang din po kami kumukuha ng pangkain po namin sa araw-araw. Naging motivation ko po is yung sa family ko, sa sarili ko na makuha pa ng more learnings, hindi lang po about sa youth, kundi sa aming mga kabataan na tumigil po sa pag-aaral. Napakaganda niya para sa mga kabataang kagaya ko kasi nabibigyan sila ng opportunity to grow pa ulit and to try new things. Doon po sa 3 path na yun, kailangan po mag-transition ang out-of-school youth. Kailangan po, after po ng 1 year of implementation ng program, kailangan meron po silang transition. Sa larangan naman ng edukasyon, marami po tayong naipasok sa Quezon City University wherein naging scholar po sila ng universidad na iyon. At yung iba po naman ay nakapasok sa alternative learning system dito sa Bagong Silangan Elementary School at sa Bagong Silangan High School. Meron po kaming napasukan ng program is yung TESDA po. Yun po yung nakapag-graduate po kami. Marami kami natutunan. Then yung kasama po yung pangkabuhayan. Malaki pong tulong sa amin, hindi lang sa akin, sa mga kabataan po na naging parte po ng 0.2 program. Siguro yung natutunan ko dun sa program, yung sa part ng life skill na tinuro. Isa sa mga modules na pinag-aralan namin. And also yung sa community involvement, yung community engagement, yung paano ka makikisalunguha sa ibang tao within your community. Kasi nagagamit ko talaga siya. Dun sa employability, meron na po tayong naipasok sa Pizza Hut at marami na rin po tayong naipasok sa iba't ibang sector, private sector, na kung saan nakakapagtrabaho na po sila. Ang na-apply ko po sa buhay ko at nakatulong po ngayon is nagkaroon pa ako ng mataas na self-confidence, din nakapagtrabaho po ako dahil po sa kanila. Marami po silang naitulong sa akin, gaya po sa pangkabuhayan. Pinasok po nila kami sa TESDA ng Mechatronics. Under po ng Youth Entrepreneurship Program, nabigyan po sila ng capital na 20,000. Ngayon po, nagsisimula na po ang mga out-of-school youth sa kanilang negosyong pre-propose sa business plan dun sa UC Pangkabuhayan. Isa po sa mga natutunan ko sa paggawa po ng business plan, dyan po kayo, ano yung mga bibilin mo, magkano yung gagastusin mo, ano yung tutubuin, mga ganyan, ano pa yung mga kailangan mo sa tindahan mo, yun ma'am. Mensahe ko po sa USAID at saka sa Good Neighbor, maraming salamat po kasi marami po kayo natutulungan sa mga kabataan na gusto pang makapagbalik sa pag-aaral, gusto magtrabaho, or gusto magkaroon ng sariling business. Sana mapalawak pa po sana ninyo yung opportunities na to.